Naghahanap ka ba ng pangmalakasang gaming PC at gaming monitor? Well, saktong-sakto dahil andito sa atin ngayon ang MSI MPG491 CQP QD OLED Gaming Monitor at MSI MEG Trident X2 14th Desktop PC. Nagamit ko to ng ilang araw, nakapag-try ako ng ilang mga games at excited na akong i-share sa inyo yung naging experience ko. Pero bago yon, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. Goal namin ang maka 500k subs this year, kaya naman mas dadamihan pa namin yung uploads para sa inyo. Kung sakaling makatulong tong video, subscribe at shoutouts na nga rin pala sa MSI sa pagpapahiram sa amin nito. Okay, so umpisahan natin sa monitor since ito yung pinaka-exciting para sa akin at sobrang nagustuhan ko dito. Bali, meron tayo ditong 49-inch curved quantum dot OLED monitor na may dual quad HD resolution at 144Hz na refresh rate. Unang-una, sobrang haba nito. 49 inches, dual quad HD, equivalent yan sa dalawang 27-inch monitor na 1440p. At dahil nga curved, sobrang immersive din since kapag gamit mo, malaki na rin talaga yung sakop sa peripheral vision mo. I mean, for example, naglalaro ka ng racing game, tapos naka first person view ka, para ka na rin talagang nagmamaneho, at least sa nakikita mo. So, kung immersion at immersion lang din naman, sobrang panalo nito. Lalong-lalo pat OLED panel nga yung gamit dito. Sure, pwede nating sabihin na kahit VA panel yung gamitin, magiging immersive pa rin dahil nga sa malaking size. Pero maniwala kayo, first time kong makapag-try ng OLED panel sa gaming monitor at wow, as in, level up talaga yung immersion at level up talaga yung gaming experience mo dito. Andyan yung vibrant, vivid colors, excellent contrast ratio, VESA certified for display HDR True Black 400. So yung blacks, black talaga. Bright whites, great viewing angles. At yes, unlike sa mga conventional LCD panels, Quantum Dot OLED can achieve pixel dimming level control. So hindi mo na rin poproblemahin dito yung backlight bleeding sa gilid or corners ng screen, na very common sa mga LCD monitors. Typical brightness is 250 nits. Peak brightness is 1000 nits. By default, nakaset lang to sa 70%. But honestly, too bright yan para sa akin. So usually, nasa 30% brightness lang ako. At dahil nga 10-bit panel to, over 1 billion colors ang kayang i-produce, yes, nakikita ko rin tong monitor na to for video editing. With a delta E value of less than or equal to 2 and a very wide color gamut, 99% of DCI-P3, 98% of Adobe RGB, and 146% of sRGB, this is actually one of the most color-accurate displays na pwede nating mabili ngayon. Now, siguro nga hindi ganun ka-ideal for professional works ang curved displays dahil posibleng maka-apekto yan kung kailangan nyo ng mga straight lines, mga ganon. Pero sa isang vlogger na mag-e-edit ng video, para sa akin, panalong combo yung sobrang habang monitor para sa timeline at syempre yung accurate na colors. For sure, sobrang magugustuhan to ng video editor natin. Sayang nga lang kasi medyo limited yung time natin dito, so hindi rin namin magagamit ng matagal. Pero syempre, hindi naman video editing ang pinakadahilan kung bakit tayo bibili nito. Siyempre, gaming pa rin ang pinakarason at good news naman kasi panalong-panalo rin yung mga gaming features dito. Unang-una, siyempre, meron tayong mataas na refresh rate, 144Hz, at sa ganitong kataas na resolution, again, dual quad HD monitors in one panel. Para sa akin, tamang-tama lang yung 144Hz. Hindi na para gawing 240Hz dahil sobrang mahihirapan lang din yung mga PC natin kapag ganon at malamang sa malamang, hindi rin natin ma-utilize. Isa pa, sobrang smooth na rin naman ng 144Hz. Ang totoo niyan, may iba nga sa atin na hindi na rin napapansin yung 60 versus 120. So, paano pa yung 240 versus 144? So, again, in my honest opinion lang naman, swak na yung 144Hz smoothness sa ganitong klase ng monitor. At eto pa nga pala yung maganda, 0.03 millisecond yung gray to gray response time ng monitor na to. Again, gray to gray hindi ito yung gumagamit ng MPRT para lang masabi na 1 millisecond yung response time. 0.03 millisecond yung gray to gray response time, which is super fast. So after several game tests, kahit sa mga fast moving games like FPS and racing games, wala talaga akong na-notice na ghosting or kung ano pa mang mga visual artifacts. Adaptive sync of course present din, iwas screen tearing. Meron ding less blue light pro feature. Hardware solution nila to reduce blue light
para maiwasan ang eye strain or eye fatigue. VESA certified na rin for Clear MR 8000. So expect natin na maganda pa rin yung visual sharpness kahit na may mga moving scenes tayo sa display. Isa rin sa mga pinaka nagustuhan ko dito yung anti-reflective properties ng screen. May ginawa sila sa coating ng panel to reduce the level of reflections na sobrang bisa at makakatulong din talaga para hindi maapektuhan ng mga reflections ng bumbilya natin yung color reproduction. At meron na nga rin pala sila ditong gaming intelligence app na honestly, magpapadali sa buhay natin. Bali, software to na pwede na lang nating i-open para bagu-baguhin yung settings ng monitor. So, keyboard at mouse na lang din yung gagamitin natin at hindi na natin kailangang kapain yung joystick at mga buttons sa likod ng monitor para lang ma-access ang OSD. May KVM technology tayo kung gagamit ka ng multiple devices. May smart crosshair at optics scope na built-in magnifier. Great feature pero to be honest, very unfair na sa kalaban natin. Yung AI vision kaya ding i-enhance yung overall brightness ng isang scene para makita natin yung details sa mga dark areas at pwede rin tayong mag-perform ng firmware update gamit to. At pagdating sa mga ports, meron tayo dyang isang DisplayPort 1.4, dalawang HDMI 2.1, isang Type-C with DisplayPort and power delivery, tapos meron ding dalawang USB 2.0 Type-A, isang Type-B at isang headphone jack. At mention ko na nga rin pala na fanless itong monitor natin at gumamit sila dito ng graphene film with custom heatsink for heat dissipation. Now, alam ko na marami sa inyo, well, actually lahat naman tayo, main concern natin sa ganitong klase ng monitor yung burn-in or mas kilala natin sa smartphones na AMOLED burn. At syempre, alam din naman ng MSI yan, kaya meron sila ditong feature na OLED Care 2.0. Bali, may 3 parts to. Una, pixel shift, which moves the pixels at regular intervals para maiwasan ang static image that causes burn-in. Next is the panel protect. Pixel refresh naman yung ginagawa nito. For example, 4 hours ng active yung screen, ino-notify tayo to do a pixel refresh at pwede rin nating i-adjust yung oras. Tapos yung pangatlo ay yung static screen detection. Bali, madedetect naman ito kung may static image or element sa screen natin for a period of time, tapos automatic niyang ibababa yung brightness kapag ganon at ibabalik niya na lang kapag may nangyari ng movement sa screen. So, these are great features talaga para maiwasan ang burn-in, pero tingin ko, ang magpapakampante talaga sa atin dito ay yung ino-offer nila na 3 years of burn-in warranty. Na matagal-tagal since may mga nakita akong OLED monitors na 1-year warranty lang yung ino-offer. At yung kakumpetensya nito na almost same specs lang talaga at mas mahal pa, 2 years lang din yung ino-offer. So far, eto na yung pinakamatagal na warranty na nakita ko sa isang OLED monitor. At meron nga rin pala silang promo from March 22 hanggang June 30. Pwede kang makakuha ng Steam voucher, so ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description. Okay, so bago natin pag-usapan yung gaming PC, pakita ko lang sa inyo saglit yung build at design ng monitor. Very minimalistic pero andyan pa rin yung gaming aesthetics. Simpleng MSI logo lang dito sa left corner. Meron tayong tilt, swivel at height adjustment, may cable routing hole sa stand, metal yung base at sobrang sturdy rin. Hindi talaga masyadong umaalog kahit bangga-banggain ko yung table. So overall, masasabi kong hindi rin nagpabaya ang MSI pagdating sa build at design. Now, syempre para masulit at ma-enjoy natin yung ganitong kagandang monitor, kailangan din natin ng powerful na PC. At dyan naman papasok itong MSI MEG Trident X2 14th Desktop PC. This is a pre-built gaming PC naman from MSI na pwedeng umabot hanggang Core i9 at RTX 4090. Though yung unit natin ngayon ay naka 14th Gen, Intel Core i7 14700KF, MSI RTX 4070 Ti Ventus 3X, 32 gigs of DDR5 memory running at 4400 MHz, 1TB of NVMe SSD, powered by an 850W 80 plus gold certified na PSU. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung benchmark scores at actual gaming performance. Pero bago yon, pag-usapan muna natin yung malamang sa malamang una nyong napansin dito, itong maliit na display na built-in sa case. Ito yung HMI 2.0 touch panel ng MSI na pwede nating magamit pang monitor ng system at para na rin kontrolin or baguhin yung ilang mga features ng PC natin. Like, for example, pwede tayong mag-switch dito ng performance profile, audio settings, may timer, live weather, mystic light or yung lighting effects ng PC. Pwede rin tayong maglagay ng shortcuts at again, meron ding system monitoring na pwede pa nating i-customize through MSI Center app. At nung una iniisip ko na
pwede naman natin gawin to kahit walang display sa PC. Pero nung ginamit ko na, okay din pala na meron tayong ganito para kapag halimbawang in-game na tayo, hindi na tayo mag-aalta para ayusin or baguhin yung ilan sa mga settings. Pwede na lang nating pindut-pindutin yung touch panel sa PC. Pagdating sa design, again, very premium looking at para sa akin, malaking tulong dyan yung gold accent na nilagay nila dito, lalong-lalo na tong Gold Dragon logo. Naging galante rin sa ports ang MSI, sobrang dami nating pwedeng isaksak at honestly, hindi ko magagamit yung karamihan dyan, though maganda pa rin kasi kung sakaling mag-upgrade or magdagdag tayo ng mga gaming peripherals, ready pa rin yung PC natin. At speaking of upgrade, of course, pwede pa nating i-upgrade to. Meron pa tayong 2 extra RAM slots at marami pa rin pwedeng paglagyan ng parehong hard drives at SSD. Para naman sa performance, eto yung mga benchmark scores na nakuha natin at syempre nag-test din tayo ng ilang mga games. Now, karamihan dito tinest ko sa 2 resolutions. Una, syempre sa dual quad HD resolution ng 49 inches na monitor natin. Tapos, tinest ko na rin sa standard Quad HD resolution para naman mas maikumpara nyo sa ibang mga device, sa ibang mga test dito sa YouTube, or kahit sa mismong PC na gamit nyo ngayon. So, para sa unang game, sinubukan ko kaagad ang Forza Horizon 5. Feeling ko kasi magiging sobrang immersive nito sa 49-inch OLED monitor natin at yes, sobrang ganda ng gaming experience dito, lalo na't kahit sa ganitong kataas na resolution, nakakakuha pa rin tayo ng over 100 FPS on average. Extreme settings, may ray tracing, very smooth, panalo yung vibrant colors ng OLED at again, very immersive dahil nga nakapalibot sa akin yung monitor. Shadow of the Tomb Raider over 100 FPS din on average. Assassin's Creed Valhalla nasa 82 FPS which is still very good considering the resolution. Hindi naman tayo bumaba ng 60 FPS. Sa God of War naman hanggang 21:9 or standard ultra-wide lang yung supported. So kung mapapansin nyo, may 2 black bars tayo sa gilid but still very good experience pa rin lalo na't over 100 FPS pa rin tayo on average. Tapos para naman sa FPS games, sinubukan ko tong Apex Legends since ito yung may support sa dual quad HD resolution at good news din dito kasi 143 FPS yung average. So gamit na gamit natin dyan yung high refresh rate feature nitong monitor. At syempre dito rin mas mapapakinabangan yung super fast 0.03 millisecond gray to gray response time. At para naman sa cooling system, number 1, meron silang tinatawag na Frozr AI cooling na gumagamit ng AI algorithms to control fan speed adjustments. Hindi na kailangang manual at eto na yung bahalang mag-adjust depende sa kailangan natin. Next, meron din silang Glacier Armor. Installed heatsinks naman to sa VRM at sa mismong memory modules for better thermal efficiency. And lastly, meron silang tinatawag na Silent Storm Cooling 3 for optimized airflow. Yung graphics card natin nasa taas, tapos meron tayo dyang unique air baffle design para tulungan yung GPU na cold air yung makuha at maiwasan yung backflow galing sa exhaust. Tapos yung CPU naman natin ay may 240mm na liquid cooler. Naglaro ako ng Assassin's Creed Valhalla for more than an hour. Room temperature natin ay nasa 23 degrees at on average, 67 degrees lang yung GPU at 52 degrees naman yung CPU. Of course, dedepende yan sa workload, dedepende yan sa games. Yung Core i7, alam naman natin na mag-iinit talaga kapag sinagad natin. Like, for example, kapag nag-run tayo ng Cinebench. Pero sa gaming kasi, GPU talaga yung masasagad. Kalma lang yung CPU, so na-maintain ng maayos yung thermals dito. Tapos para nga pala less hassle na rin sa pagpalit-palit natin ng performance profiles, pwede nating i-turn on yung MSI AI engine at eto na yung bahala sa pag-optimize ng system settings natin depende sa application. Like, for example, ito, nag-open ako ng Office application, nag-detect ng PC natin at siya na yung bahalang mag-ayos ng settings para dyan. Nag-open ako ng game, ganun din, i-apply niya na rin yung settings na kailangan natin for a better gaming experience. Tulad sa mga MSI gaming laptops na na-review natin before, meron din tayo ditong MSI Center app at andito na lahat ng MSI features na kailangan natin like user scenario, Mystic Light, game highlights at iba pa. Tapos mention ko na nga rin pala
itong pre-installed na HIMIC 3 application na magagamit naman natin para i-enhance yung listening or yung overall audio experience natin. Okay, so itong MSI MPG 491CQP QD OLED gaming monitor natin ay nagkakahalaga ng 79,995 pesos. At itong MSI MEG Trident X2 14th Gen desktop PC naman with the same configuration na meron tayo ngayon ay nagkakahalaga ng 179,995 pesos. More info dyan sa may description. Ilalagay ko dyan lahat ng links. At syempre, andyan na rin yung info kung saan kayo pwedeng makabili. So, yun. Kung gusto mo ng powerful pre-built gaming PC ng MSI para hindi ka na mag-build, yung tipong bibili ka na lang, setup, tapos laro na kaagad, check mo tong offer ng MSI. At again, pinaka nagustuhan ko talaga dito yung gaming monitor. Promise, level up talaga yung gaming experience mo sa monitor na to. May mga binabayaran lang ako ngayon. Ginusto mo yan nagpasarap te. Pero kung makakaluwag-luwag at bibili ako ng pangmalakasang monitor, nasa tuktok ng listahan ko to ngayon. Yes, hindi biro yung almost 80,000 pesos para dito, pero sa maniwala kayo sa hindi, Totoo yan. yung mga kakumpetensya nito ay mahigit 100k yung presyo. Mahal naman. So, mas mura pa to ng mahigit 20,000 pesos. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Comment mo na rin yung pangarap mong monitor at specs ng gaming PC. Again, maraming salamat sa MSI dahil pina-experience nyo sa akin to. Sobrang nakakatuwa as a tech enthusiast. Please follow MSI sa mga social media pages nila. At kung gusto mo pang panoorin yung mga videos ko about MSI gaming laptops, click mo lang tong mga videos na to.